Hello, magandang oras, araw at gabi mga kadiskarte. Saan man pa kayo panig ng mundo. Project natin, electric fan. Dinala to sa akin ng may-ari, pero ito daw kinuha niya doon sa isang kamag-anak dahil hindi naman daw ginagamit na dahil sira ang araw. Hindi niya alam kung ano yung sira kaya dinala sa akin para ipakita. So ito nga i-check natin. Tingnan natin. Sabi pa nga niya, kung malaki daw yung gastos, wag na lang daw gawin. Pero kung konti lang, sige tuloy. Nagbigay pa siya sa akin ng presyo kung hanggang magkano lang ang kaya niya. So yan ang aalamin natin mga kadiskarte. Kung yung presyo niya aabot doon sa labor ko tsaka sa pyesa. Yes. Pero bago tayo mag-umpisa, sana naman po i-subscribe yung aking channel at pakipindot na rin yung bell notification para ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga videos. So, simulan tayo mga kadiskarte. Basag din pala tong oscillator gearbox, kaya kailangan din natin palitan to para gumana siya ng maayos. Ayan, balik. Isa na to sa piyesang papalitan natin mga kadiskarte. Tulad nga ng sabi ko, pag surplus yung piyesa pero good condition naman, 50% off siya doon sa brand new na presyo. Pero kung brand new, yun na yun. Okay pa naman yung fuse nya, umuugong siya. Yung nga lang talagang mahina umikot. Papaalala ko ulit sa inyo mga kadiskarte na doon sa mga baguhan na gustong sumubok na mag-repair ng electric fan, bago nyo buksan tong casing ng coil nya, tingnan nyo muna kung may tali yung ano, kung hindi pa napatid yung tali nitong mga junction nya rito. Ito yung mga dugtungan ng wire na maliliit. Kasi kung walang tali ito tapos kinalas nyo, may posibilidad na maputol yung mga maliliit na wire. Pag naputol yon, doon na kayo magkakaproblema. Kaya siguraduhin nyo muna na nakapix siya, hindi siya gumagalaw-galaw. Kahit na medyo mahila-hila yung wire. Para safety. Kasi, halimbawa kinalas nyo, tapos hindi nyo naman tinalian. Paghugot nyo doon sa casing yun, sumama siya, putol. Nahaltak, putol. Madali naman talian to. Tingnan itong gagawin ko. Ayan o, saglit lang. O. Kaya, hindi mahirap gawin. May diskarte nga lang. O, yun. O, yan. Uy. So yan mga kadiskarte, para dun sa mga baguhan, siguro nakita nyo na kung paano yung ginagawa ko para madali lang. Kasi talagang kailangan gawin yan. Maliban na lang kung buo pa yung tali niya, yung strap. Yung plastic strap, sa katagalan ng panahon na naiinitan yun, lumulutong. Kaya kusa na siya napuputol. Kaya bago nyo kalasin, para doon sa mga baguhan, bago nyo kalasin, tingnan nyo muna, i-check nyo muna kung nakapix yung mga dugtungan ng wire. Para hindi na kayo magkaroon ng problema kung halimbawa maputulan man kayo kahit isa lang. Kasi talagang maninipis lang yung ano nun, yung strand nun. Gabhook lang. Kunting hiklat lang yun, putol na. Buti kung makikita nyo pa yung kung saan nyo idudugtong.
Kaso kung hindi na, di wala nang pag-asa yung electric fan nyo, hindi nyo na magagawa. Kaya bago kayo magkalas, check nyo muna. So ayan, okay na. Nakapix na siya. Pwede na tayo magkalas ng casing niya. O ayan, tingnan nyo mga kadiskarte. Nakapix na siya. Hindi na siya gumagalaw-galaw. Pangalawang papalitan natin, itong busing naman. Kasi medyo maluwag na siya, may sayad na, kaya imbis na umikot siya na mabilis, hindi na, mabagal na, tapos sumuhugong na lang, kaya dapat na rin palitan tong busing niya. Dito sa pagpapalit natin ng busing ng electric fan, sa mga nakaraang video ko, meron na akong ginawang content na ganito. Bisitahin nyo na lang yung channel ko para makita nyo kung paano. Hanapin nyo yung paano magpalit ng busing ng electric fan. Makita nyo, simple lang siya, madali lang. So ayan, okay na, lalagyan na lang natin ng langis. Naubusan na ako ng compressor oil, kaya tuti oil na lang gamitin natin. Pwede rin naman to. Ang mahalaga may lubricant siya para di agad mag-overheat. So ayan mga kadiskarte, na-assemble na. Subukan naman natin ngayon kung gumagana siya. O yun, mikot na. So okay, malakas yung ikot niya. Pwede na nating ibalik yung kaha. Pero palitan mo natin yung oscillator gearbox bago tayo maglagay ng kaha. Ito yung gearbox na papalitan natin, plastic. Yan, basag-basag na siya. Tapos ang ipapalit naman natin ngayon, ito na. Yan, bakal. Aluminum siya. Luma siya pero okay pa yan. Kaysa naman doon sa plastic, kahit bago kung plastic. Mas maganda na yung luma pero bakal. Pero yung takip, ito pa rin gagamitin natin. Yung dati pa rin. Total, kasya naman siya. Yan. Si kasya. Para may ano tong switch. Kasi nasa ibabaw kasi yung switch niya . Ito yung oscillator gear reducer niya. Ngayon, tignan nyo lang kung wala pang kanal tong pinaka-gear niya. Kasi pag nagka-kanal na to, hindi na rin obra, kailangan magpalit na kayo ng bago. Pero ito, okay pa to, malinis pa siya, maayos pa siya. Yan, wala pa siyang kanal, buo pa. Kaya ito rin ay kakabit natin ngayon, babalik lang natin to. Tatanggalin lang natin to mga dumi-dumi dito sa may gear para lumapat siya na maayos. Isa pang paalala mga kadiskarte para doon sa mga baguhan. Pag magkakalas kayo ng gearbox ng electric fan, ingat-ingat lang. Kasi baka magliparan itong mga bulitas na to. Tsaka itong spring. Mahirap na. Lalo to wala kayong pamalit. Yan, yung dalawang yan. Yung spring na tsaka yung bulitas na yan, dalawa. Lilipad yan pag nagkamalaki ng hugot dito. Yan, dito yung nakapasok sa loob ng butas na to. Yan, yan yung butas na yan. Yan yung nakapasok. Hirap lang makita pero may butas yan dyan. Kaya ingat-ingat lang para hindi kayo mabawasan ng pyesa. So yan, nakabit na natin mga kadiskarte. Subukan na lang natin kung gumagana tong oscillator nya. Oh, kita nyo naman. O yan, gumagana na siya. O, tsaka malakas na rin yung ikot nya.
So pwede na natin ikabit yung mga iba-ibang parte niya para matapos na. Bago nga pala tayo magtapos mga kadiskarte, papakita ko lang sa inyo yung mga piyesang pinalitan natin. Ito yung gearbox nya. Pinalitan natin to kasi basag na. Tapos itong dalawang busing, harap at likod, pinalitan na rin natin. Plus capacitor. Yan. Ang brand new lang dyan yung dalawang busing, pero itong capacitor na to, yung pinalit natin, surplus na lang yon. Kaya tulad nga nasabi ko, pag surplus 50%, pero pag brand new tulad nito, yun talagang presyo nya. At pasok naman doon sa budget na sinasabi niya na kaya niyang bayaran, plus yung labor ko. Sana nagustuhan yung video natin ngayon. At please naman po paki-subscribe ang aking channel, paki-pindot na rin yung bell notification para ma-update kayo sa mga susunod pa natin mga videos. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye. God bless. At mabuhay po kayo.